Lalong lumalalim ang kontrobersiya sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte matapos kumpirmahin ng Philippine Statistics Authority na wala silang record ng isang Mary Grace Piatos na siyang tumanggap umano na nasabing pondo. Ayon kay Zambales Representative J. Kong Hoon, nakakaalarma ang paggamit ng peke umanong karakter bilang bahagi ng liquidation report ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education. Tinukoy rin ni Kong Hoon na ang isyong ito ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa transparency at accountability sa paggamit po ng pondo ng gobyerno. Ganito rin ang naging reaksyon dyan ni Kabataan Representative Raul Manuel sa issue. Kaya naman, itinulak nito ang pagpapanagot sa lahat ng nagsabwatan sa Office of the Vice President para palitawin na tinanggap na isang non-existing personnel ang pera mula sa pondo sa pamamagitan ng imbentong resibo. Finally, na-clear na rin na wala talagang ganong tao. At ano ang pinapakita nito? Na ang mga opisyal sa Office of Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-invento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. Punto pa ng party list representative na kailang beses tinanong ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang imbitadong mga staff at opisyal ng OVP. Ngunit, mas pinili nilang itikom ang bibig at itago ang katotohanan. Inianunsyo na rin ni Manuel ang balakin nilang segundahan ang unang impeachment case laban kay Duterte. Ay tinatanaw na within this week ay ma-file, although maglalabas din ng formal na media advisory, kaya din po siya hindi talaga matatakan kung kailan kasi meron po tayong mga leaders ng iba't ibang organizations na actually naghahabol na gusto din talaga nila ay maging bahagi sila ng complainants. Ganun na po talaga ka-porsigido yung iba't ibang mga sectors na maging bahagi ng pagsisimula nitong formal proceedings ng impeachment.